JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Felix. Taong 1984, probinsya ng Cebu. Mula sa syudad, dumayo ng probinsya para idulog sa manggagamot ang kondisyon ng nakababatang kapatid. Ang sabi ng maglalako, posibleng pinaglaruan ng engkanto ang bata. Ito rin mismo ang nagmungkahi na ipasuri sa binisayang manggagamot. Nung una, inakala na pineperahan dahil kaanak ang nirekomenda. Minsan ang naloko sa ganitong paraan kaya hindi pinansin. Subalit makalipas ang mga araw lumala ang kalagayan ng kapatid. Sa muling pagdaan ng maglalako, nagpasama ang binata sa probinsyang sinabi nito. Gulat si Felix nang maabutan ang mahabang pila sa isang kubo. Karamihan sa mga ito, may kanya-kanyang karamdaman. Nag-iintay sila sa tabi. Samantalang si Mang Joel ang pumasok upang makausap ang kaanak ng manggagamot. Hindi nagtagal, bumalik para sabihing isisingit pagkatapos ng mga nakapila. Hapon na nang maasekaso. Hindi makapaniwala si Felix nang malaman na babae ang manggagamot. Ang buong akala lalaki na katulad na madalas na naririnig. Pinaghintay ng ilang sandali dahil tinatapos pa ang huling pasyente. Habang pinagmamasdan ang pamamaraan, kinabahan ang binata. Paano ba naman kasi? Ang biktima ay sinapian. Nang manlaban ay gumante ang manggagamot. Walang pigil na sinampal hanggang sa mawalan ng malay. Ayon kay Mang Joel, ganun talaga ang pamangkin niya. Katagalan, hindi na panggagamot ang tingin ni Felix kundi pisikal na away. Sabunot dito, sabunot doon. Hampas dito, hampas doon. Tinapatan ng pagiging agresibo ng sumapi. Nang sulyapan ang patpating kapatid, awa ang naramdaman ng binata. Palihim na nagpaalam kay Mang Joel na uuwi na lamang sila kaysa mabugbog ang bata. Ano ka ba? Pili lang ang pinagbubuhatan ng kamay ni Malia. Hindi naman siya nananakit kapag hindi kinakailangan. Nandito na kayo, malayo ang biyahe kaya tumuloy na lang. Asahan mo ang paggaling ng kapatid mo. Wika ni Mang Joel. Nagbuntong hininga si Felix. Nanatili. Pinanood ang susunod na kaganapan. Bugbog sarado man ang pasyente. Nagbalik sa ulirat. Gumaling. Bagay na hinangaan ng matanda. Ayon pa sa pasyente, walang nararamdaman na sampal at sabunot ng manggagamot. Lahat ng iyon napunta sa pisikal na katawan ng sumaping mambabarang. Nakahinga si Felix nang marinig ito. Sa unang tingin, natukoy kagad ang sanhi ng kondisyon. Isang kapre ang nasa likod ng paghihirap ng bata. Naibigan, ginugulo tuwing gabi. Manghihina dahil unti-unting hinihigop ang lakas. Ngayon pa lang, inangkina ng kapre ang kapatid mo. Dinadalaw tuwing gabi upang masigurado na walang ibang aaligid. Maganda ang bata, kaya hindi nakakapagtaka na matipuhan. May puno ba malapit sa inyo? Tanong ni Malia, ang manggagamot. Oo, puno ng talisay na ilang dekada nang nakatanim. Nauna pa yon kaysa sa mga residente ng lugar. Pero bata pa lang si Fatima, 11 anyos pa lang siya. Matitipuan ba ng elemento ang ganong kabata? Tugon ni Felix. Walang pinipiling edad ng pambibiktima ng mga elemento. Bata, dalaga, matanda, kapag natipuhan, pagdidiskitahan, mabibiktima talaga. Padali lang to. Bigyan mo ko ng ilang minuto para puksain ng kapre. Namangha si Felix sa ugali ng manggagamot. Puno ng kasiguraduhan ang salita. Kumunot ang noo.
nang makitang dinuraan ng 3 beses ang ulo ng kapatid. Pagkatapos nun, pinulsuhan sa magkabilang kamay, sumambit ng orasyon. Ilang sandali pa umitim ang mata ng bata, nanginginig ang katawan. Ganito ang sitwasyon sa loob ng ilang minuto. Nagpatuloy ang pagsambit ng mga kataga. Ilang ulit dinuraan ang ulo sabay hilot. Nagpahid ng haplas sa katawan ng pasyente. Hindi naglaon. Nagising sa uliratang bata. Lumiwanag ang muka. Gumaan ang pakiramdam. Nanumbalik ang lakas. Isa na lang ang kailangan mong gawin. Mag-alay ka tuwing Martes at Biyernes doon sa puno na tirahan ng kapre. Kapatid mo mismo ang dapat magdasal ha. Kailangan taimtim para makumbinsi ang nilalang. Naglabas ng pera si Felix para magbayad, pero binigyan lamang siya ng makahulugan na tingin ni Malia. Tumalikod ng walang paalam. Iyo, hindi tumatanggap ng pera si Malia. Pagkain, prutas, o bisayang manok ang kailangan bilang bayad. Wika ni Mang Joel. At dahil gabi na, nanatili muna sa tahanan ng matanda ang magkapatid. Hindi pwedeng umalis dahil bukod sa 10 oras, hindi pa nakapagbayad sa manggagamot. Napagkasundoan nila Mang Joel na samahan siya nito sa lungsod para bumili ng bisayang manok. Kinabukasan, madaling araw pa lang nag-aabang na. Pagbukas ng tindahan, naubusan sa dami ng mamimili. Kahit kakilala ni Mang Joel ang tendero, wala pa ring naitabi. Bumili na lamang ng prutas, bigas, para ihalili sa pambayad na manok. Sa kabutiang palad, tinanggap naman ni Malia. Pagbalik ng tahanan, isinagawa kagad ni Felix ang pag-aalay. Araw ng Martes, kung kaya't hindi pinalampas ang pagkakataon. Karne ng baboy, baryang tigpipiso, at dasal ng kapatid ang inihanda. Takip silim ng magtungo sa puno ng talisay, inilapag ang alay. Sinimulan ni Fatima ang pangamuyo, subalit imbis na tanggapin ng kapre ay nagalit ito. Napansin ni Felix na may mabigat na kamay ang nakaakbay sa kanya. Kagad sumama ang pakiramdam. Ang braso ay hindi maigalaw. Nang sulyapan ng kapatid, may malabong anino sa likuran. Dali-daling nilapitan, nawala bigla. Nang tumindi ang karamdaman ng balikat, tinapos ng binata ang pag-aalay. Pagbalik ng tahanan, labis na pagod ang iniinda ni Felix. Diretso higaan, kinabukasan ng nagising. Iba ang kutob ng binata sa kasalukuyang pakiramdam. Hindi maigalaw ang balikat hanggang sa braso. Kaunting kilos. Labis ang sakit na para bang may patalim na nakatarak sa buto. Hindi lang yun. Mabigat ang ulo na parang mabibiyak. Isa lang ang naisip. Ang biglaang nangyari kahapon habang nag-aalay. Pilit inalala ang bawat detalye. Kahit na walang tao sa paligid, isa lang ang sinisi, ang kapre. Tinanong ang kapatid kung taimtim ang pagdarasal, subalit umiling ito. Inosenteng sinabi na hindi marunong. Napabuntong hininga si Felix. Ito ang nakitang rason kung bakit nagawa ng kapre na pagdiskitan siya. Ang magagawa na lamang, mag-antay ng Biyernes para muling maisagawa ang pag-aalay. Sa pagdaan ng araw, lumala ang pakiramdam ng binata. Apektado ang buong katawan. Mabigat. Hindi maigalaw ng maayos. Dahil sa kondisyon, kinausap ng mabuti ang kapatid. Tinuruan kung paano magdasal. Sinikap na matapos ang pag-aalay para mawala na rin ang dinaramdam. Pagsapit ng araw, nag-alay muli ang magkapatid. Matapos mailatag ang karne at barya, sinimula ng kapatid ang pangamuyo. Sumali na rin si Felix. Taimtim ang pagdarasal.
Subalit sa kalagitnaan ay may umaaligid. Mabigat ang presensya. Mararamdaman ng galit. Hindi naglaon may malakas na boses mula sa kung saan. Lumikha ng nakakakilabot na ingay. Sa puntong ito tumakbo ang kapatid sa takot. Tumilapon ang binata ng hablutin ng kung sino. Pag-angat ng tingin, nasulyapan ng malaking anino ng kapre ang nanlilisik na mga mata. Wala sa sariling kumaripas ng takbo ang binata. Pagdating ng tahanan, lumala ang pananakit ng balikat at braso. Saktong dumaan si Mang Joel, binanggit ng binata ang nangyari. Nagmungkahi kagad na bumalik ng probinsya para ipasuri sa manggagamot. Napailing si Malia nang ibahagi ni Felix ang kaganapan. Hindi maitago ang galit dahil 1 o 2 beses lamang ang pag-aalay. Kapag bigo, siya bilang manggagamot ang babalikan ng nilalang. Hindi lang yun. Maging ang pasyente ay posibleng magdusa muli. Sinuri ang bata pero laking gulat dahil walang makapa na karamdaman. Nang mapasulyap kay Felix, dito nagbago ang reaksyon. Bigla niyang sinabuyan ng lana, nagbato ng mga salita. Nang tumagal naging personal para sa binata dahil hindi naglaon bigla itong nanampal. Gaganti na sana pero nakaramdam ng kaginhawaan. Gumaan ang mabigat na pakiramdam. Hinayaan niya itong manampal hanggang sa tumigil ng kusa. Sa puntong ito ikaw naman ang mag-aalay. Bisayang manok, babae na itimang paa, isang ogis, bisayang itlog, barya at 3 tabako. Ako mismo ang gagawa ng pag-aalay. Pupuntahan kita sa inyo sa takdang araw. Siguraduhin na handa ang lahat sa oras na yon. Wika ni Malia. Matapos ang pag-uusap, nagpasama kay Mang Joel sa paghahanap ng binisayang manok at itlog. Kaso walang nakita. Nagkaubusan dahil marami ring bumili bilang pambayad sa mga naagrabyadong elemento. Nagtungo kung saan, subalit walang matagpuan. Nangako na lamang si Mang Joel na ito magpapatuloy sa paghahanap. Dadali na lamang sa takdang araw ng pag-aalay. Pagbalik ng tahanan, nakiramdam si Felix sa takbo ng pangyayari. Panay ang titig sa puno ng talisay na matatanaw lang sa likod ng bahay. Sa isip ay nagdasal ng taimtim. Hiniling sa elemento na wag pasobrahan ang pagpataw ng karamdaman. Walang ideya ang binata kung gumana ang pagdarasal pero inulit-ulit sa tuwing hapon. Sa paglipas ng mga araw, inantay ni Felix ang pagdating ni Malia at Mang Joel. Nakalimutang magtanong kung kailan. Si Mang Joel naman ay nasa probinsya pa. Habang tumatagal, sa dami ng gawain, nawaglit sa isipan ang tungkol dito. Subsob sa trabaho si Felix. Ang kapatid naman ay inatupag ang pag-aaral. Minsan na lang sila magpang-abot sa tahanan. Lingid sa kalaman ng binata, may bagong iniinda ang kapatid. Naghalo na rin ang pakiramdam niya. Pagod sa trabaho at ang lihim na pag-atake ng elemento. Hindi nagtagal, umuwi silang magkapatid na diretso bagsak sa higaan. Wala ni isang nakaimik. Mabigat ang katawan. Hindi na malayan ang paglipas ng oras. Pagmulat ng mga mata ay umaga na. Hindi makabangon. Parang dinaganan ng toneladang bigat ang katawan. Maging ang kapatid ay hirap sa pagkilos. Mabuti na lamang napadalaw si Mang Joel upang ibigay ang bisayang manok. Nang makita ang kalagayan, kagad tinawag ang pamangkin. Sinuri ni Malia. Nilapatan ng paunang lunas ang kondisyon ng magkapatid. Dito rin nalaman ang dahilan ng panibagong karamdaman. Sa kalokohan ni Fatima, pinuntahan ang puno ng talisay. Tinagataga ang puno. Pinagmumura ang elemento.
Sa kilos na galit ng husto ang kapre, pinatawan ng parusa ang magkapatid. Gayunpaman, gumaan ang pakiramdam ng malapatan ng orasyon. Sa dinami-dami ng pasyente ko, kayong magkapatid ang bukod tanging matigas ang ulo. Ikaw, Felix, nasa 8 gulang ka na pero hindi man lang magawang gabayan ng nakababatang kapatid. Mabuti na lang, pinaluwas ko rito si Tio Joel. Kung hindi, bangkay na kayong maaabutan. Sa susunod na linggo pa sana yung punta namin eh. Hindi magawang mag-alay dahil hindi pa takdang araw. Ang ginawa na lamang ng manggagamot, mag-orasyon sa tahanan, magpausok ng insenso. Pinipigilan nito ang pagtatangka ng elemento na pumasok ng bahay para maggasik ng kasamaan. Bawat pintuan, bintana ay nilagyan ng pangontra. Maigpit ang payo ni Malia sa magkapatid. Paulit-ulit na pinagsabihan lalo na si Fatima. Nang umalis sina Malia at Mang Joel, hindi maitago ni Felix ang pangamba. Tiwala naman siya sa pananggalang na inilapat sa paligid, pero hindi maitatanggi ang banta ng elemento. Binantayang maigi ang kapatid, iniiwasang makagawa ng pagkakamali. Sa kabutiang palad, walang nangyari sa nakalipas na linggo hanggang sa sumapit ang araw ng pag-aalay. Kinatay ang manok na Bisaya. Nilaga kasabay ang itlog. Inihanda sa isang nigo kasama ang tabako, kanin at barya. Nagtungo sila sa puno ng talisay. Hindi pa sinisimulan ang ritual, humagupit ang banta ng kapre. Sunod-sunod na nahulog ang mga tuyong dahon, maging ang sanga ay bumagsak. Nayanig kahit wala namang hangin. Hindi lang yun, maririnig ang nakakakilabot na boses. Ano man ang mangyari, walang makikinig sa panggugulo ng kapre. Pumikit ang lahat. Magsimula kayo sa pangamuyo. Sinunod nila Felix, Fatima, sumabay na rin si Mang Joel. Pinagmasdan ni Felix ang hakbang ni Malia. Hindi marinig ang sinambit, pero bumubuka ang bibig. Nagpausok ng kamangyan, dinasalan ang alay bago inilapag sa paanan ng puno. Pagkumpas ng kamay, pag-oorasyon, inilibot sa puno ang pausok. Ito ang paulit-ulit na ginawa. Nag-abot ng barya sa kanilang magkapatid. Inutusang ihagis sa puno kasabay ng paghingi ng tawad. Nang magawa ang lahat, nagukay sa tabi ni Mang Joel na sakto lang ibinaon ang nigo ng alay. Pagkatapos ito, muling nag-orasyon si Malia. Nang matapos ang babae, lumakad na sila pauwi. Ipinagpatuloy ang dasal sa altar ng tahanan. Mahaba-haba ang inabot na oras. Natapos din makaraan ang ilang sandali. Nakahinga si Felix. Sa wakas nakapagbayad na rin sa lahat ng kasalanan sa kapre. Nagmungkahi ang binata kung pwedeng palayasin sa puno ang elemento para hindi na magkaroon ng problema sa susunod. Bagay na tinanggihan ni Malia. Ayon dito, mahirap bawian ng tahanan ang mga nilalang dahil magsisilbi itong buwis-buway na laban. Kung natatakot ka na maulit-uli ang nangyari, mainam na mag-ingat kayo ng kapatid mo. Kayo ang umiwas sa panganib. Buwanang lumipas, balik sa normal ang lahat. Subsob sa trabaho si Felix. Sa pag-aaral naman, binuhos ng kapatid ang buong oras. Tuwing Sabado at Linggo, pumupunta sa tahanan ng kaklase si Fatima para magsagawa ng proyekto. Ang binata naman ay magtutungo sa mga kaibigan para maglibang. Parehong may kanya-kanyang mundo. Sa hindi inasahan, habang tumatagal ang paggala, nakasalubong ng panganib at muli nakaranas ng karamdaman. Kakaiba ngayon dahil may resulta mula sa ospital. Tumor sa buto ang lumalabas kay Fatima. Kay Felix naman ay kanser sa atay. Nagtataka sa takbo ng pangyayari. Naguguluhan
dahil kakagaling lang sa gupit ng kapre. Ngayon ay may diferensya sa kalusugan. Mabilis ang kaganapan. Parehong nanghina dulot ng karamdaman. Naninilaw ang balat ni Felix. Ang kapatid naman ay hindi makagalaw dahil sa sakit sa buto. Naging mahirap ang araw-araw na gawain. Humantong sa punto na sinisisi ang Diyos sa parusang natatanggap. Nang malaman ng kaanak, dinala sa espesyalista. Sinubukang gamutin, subalit walang pagbabago. Sa paglipas ng panahon, palala ng palala ang kondisyon. Sa huli, ospital na mismo ang sumuko. Umuwi sa tahanan, doon mano-manong inalagaan. Isang hapon, napadaan si Mang Joel para maglako ng taho. Nagulat dahil kakagaling lang sa pakikipaglaban sa elemento. Ngayon ay meron na namang iniinda. Kinutuban sa sanhi ng karamdaman, kung kaya't nagmamadali sa pagtawag sa pamangkin upang ipasuri ang magkapatid. Dumaan ang araw. Tumawag ito at sinabing may inagrabyadong mambabarang. Nagkatitigan ang magkapatid. Hindi maisip ang pangyayari. Inalala ni Felix ang nakaraang kalokohan. Pag-iinom lang naman ang inatupag kapag kasama ang mga barkada. Sinigurado rin ni Fatima sa tahanan ng kaklase lang namamalagi. Walang kilala na mambabarang. Baka may nakasalubong kayong tao na nagawa ng masama. Nagalit kaya pinabarang kayo. Isipin nyo ng mabuti. Napailing si Felix. Walang sumagi sa isipan. Nakahinga kahit papano nang ipangako ni Mang Joel na ipaparating kay Malia ang kaganapan. Subalit nang malaman ng kaanak, mahigpit na tumutol. Hindi naniniwala sa ganitong klase ng pangyayari. Hindi kinilala ang barang o namang may kinalaman sa kaliwa. Mas pinaniniwalaan ang resulta sa ospital. Ipinaglalaban na malinaw ang karamdaman. Tumor sa buto at kanser. Pinaliwanag ng binata. Binanggit din na minsan na silang tinulungan ng binisaya. Lalong nagalit ang tiyahin dahil para dito, nag-iimbita ng kamalasan ang ganong pamamaraan. Pinalis na lamang ni Felix si Mang Joel bago lumaki ang usapan. Kaya kayo nagkakasakit kasi dumulog kayo sa Bisayang manggagamot na yan. Hindi nyo ba alam na puro kamalasan ang ibinibigay niyan? Magabatang to hindi nag-iisip. Felix, tigil-tigilan mo ang pagiging uto-uto. Isang lapit pa doon ha. Makikilala niya kung sino ko. Sa banta ng tiyahin, hindi na lamang nagpakita si Felix kay Mang Joel. Patuloy sa pag-inom ng tabletang gamot. Pagpapasuri sa doktor, ilang libo na ang naubos pero walang pagbabago sa kondisyon. Lumala pa. Nang makapagpasya ang binata, palim na dinala ang kapatid sa probinsya. 10 oras ng gabi, kumatok sa tahanan ni Malia. Napakadami nyo namang problema. Pangatlong balik na to ah. Ano bang ginagawa nyo sa buhay nyo? Wika ng manggagamot. Mahahalata na sa boses ang inis. Pasensya ka na, kailangan namin ng tulong mo eh. Ang sabi mo kay Mang Joel Barang, gawan mo naman kami ng paraan para gumaling sa pambabarang na to. Magbabayad ako kahit magkanong halaga. Ganyan ba talaga kayo? Palaging bukang bibig pera. Bisayang manok pagkain. Makabuluhang bagay ang tinatanggap ko, hindi kasama ang pera. Pumasok muna kayo, magpahinga kayo. Bukas ko sisimulan ang pagsusuri. Nabuhayan ng loob si Felix. Subalit may gulong dumating. Sinugod si Malia. Lumabas si Malia bitbit ang itak. Sinabuyan ng langis ang mag-ina na parabang mga aswang. Ano ba Aling Merna? Gulo ba ang hanap nyo? Baka nakakalimutan mong hindi kami aswang. Kaya wag mo kaming sabuyan ng kung ano-ano. Hindi nga aswang pero mambabarang kayo. Nagalit ka ba kasi napagaling ko ang biktima mo? O umabot na sa iyo ang balita na susugurin ko kayo? Mana ka sa nanay mo.
Akala ko pa naman, naibaon kasama ng katawan niya ang dugo niyo. May natira pa pala sa inyo. Para sa'yo, Aling Merna, malinaw pa sa sikat ng araw ang ginawa niyo noon. Bagay na kailanman, hindi makakalimutan ng pamilya namin. Mabuti na lang, hindi natuloy ang ligawan niyo ni Tio Joel. Dahil kapag nagkataon, madudungisan niyo ang dugo namin. Ngayon sabihin mo kung ano ang sadya niyo rito. Subukan mong galawin ang anak ko. Hindi kita papalampasin sa susunod. Tandaan mong mabuti yan, Malia. Banta ng matanda bago umalis. Nakiramdam si Felix habang nasa paligid ng ali. Tumindi ang bigat ng pakiramdam. Gayon din ang kapatid na sandaling nawalan ng malay. Pinagbigay alam ito kay Malia, pasimpleng tumugon ng dalaga. Siya ang bumarang sa inyo. Huwag na kayo magtaka. Nilinaw ng dalaga kung sa anong paraan. Naalala ni Felix ang unang pagdayo sa lugar. Noong naghahanap ng bisayang manok kasama si Mang Joel, may aksidenteng nabunggo. Malakas ang pagkakabangga niya kaya nagalit ang ali. Dito lang naalala na si Aling Merna ang ali. Dagdag pa ni Malia, likas ang kasamaan ng ginang na kahit mapasulyap lang dito ay sapat ng dahilan upang mambarang. Buong pamilya ang pinupunterya. Pagsapit ng umaga, sinuri ni Malia ang kondisyon ng magkapatid. Kagad dilapatan ng pangontrang dasal na siyang unti-unting pumigtas sa nakakonektang sumpa. Pinainom ng langis at pinahiran ang buong katawan. Pagkatapos ng mahaba-habang orasyon, isinagawa ang isa-isang pagtanggal ng insekto. Una si Fatima, dinuraan ng 3 beses ang hita at saka hinilot. Walang ideya si Felix kung para saan ang pagdura. Tahimik na lamang nananood. Habang naghihilot, may nabuong bukol, sinugatan at sa puntong pinisil. Sa lagubang ang lumabas. Nilinis ang sugat at saka mano-manong tinahi. Tinapala ng dinikdik na lamang dahon pagkatapos. Si Felix ang sumunod. Tagiliran ang hinilot. May bukol na nabuo. Pagsugat lumusot ang salagubang. Nilinis ang sugat at mano-manong tinahi kagaya sa kapatid. Hindi nakaramdam ng sakit sa pag-alis ng insekto, pero sa pagtahi ay napadaing. Gayunpaman, hindi na alintana dahil naisalba ang kondisyon. Pagkatapos ito, si Malia ang mag-isang nagritual. Nilapatan ng orasyon ang nakuwang salagubang. Inutusang bumalik sa mambabarang. Hindi binahagi kung para saan. Makaraan ng ilang oras nagbago ang pakiramdam ng magkapatid. Unti-unting humupa ang kondisyon hanggang sa nanumbalik sa normal. Magpapaalam na sana si Felix, pero laking gulat nang mapansing nangihina si Malia. Hindi to makausap. Sakto naman na dumating si Mang Joel, siya ang humarap sa pamangkin. Hindi talaga matigil ang Merna na yan. Pagkatapos sa mga tao, pamangkin ko naman. Ayaw niya kaming tantanan. Pwes, ako mismo ang makakalaban niya. Walang imik na sinunda ng tingin ni Felix ang matanda. Nagbitbit ng itak at saka nagmarcha palabas. Inihabilin sa binata ang pangangalaga kay Malia, subalit ayaw magpaistorbo ng dalaga. Nagintay si Felix hanggang marinig ang boses ni Mang Joel. Duguan ito. May saksak sa tiyan. Nagmamadali sa pagtawag kay Malia para gamutin ang matanda. Sa kabutiang palad ay naisalba. Sa puntong ito si Malia naman ang galit. Lumabas. Sumugod kung saan. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Felix na makapagsalita. Gusto nang makalis sa takot na madamay sa gulo. Kaso nga lang, nahihiyang umalis ng walang paalam. Nagintay ng tiyempo pero malaking gulo ang inabot. Naglalaki ang boses ni Malia at Aling Merna ang maririnig sa buong dako.
kinakabahan dahil ibang salita ang namutawi sa bibig. Wika pa ni Mang Joel, nagbabatuan ng orasyon. Sumiksik sa sulok si Felix at ang kapatid. Si Mang Joel naman, hinikayat si Malia na tapusin ang ali. Napatanda na lamang ng krus ang binata. Lumaki ang gulo. Nagsara ng bintana at pintuan ang mga kapitbahay. Si Felix naman, nagtatanong kung nasaan ang Lana. Naisip na gamiting proteksyon kung sakali. Pinayuhan naman sila ni Mang Joel na wag nang mag-alala dahil hindi ugali ni Malia na pabayaan ang nasa paligid. Hindi naglaon kusang umatras si Aling Merna nang mapansing nakikinig ang kapitbahay. Nakahinga si Felix, pero ang inakalang tapos na ay hindi pa pala. Nagritual si Malia sa kabilang silid. Nilapatan ng orasyon ang insektong nagsilapit. Matapos ihipan ng 3 beses, kanya-kanya sa paggapang ang mga insekto, sinamahan ng orasyon sa hangin. Nang makatsyempo si Felix, nagmamadali sa pagpapaalam. Walang imik si Malia. Sumenyas lang ito na umalis na sila. Nagmamadali sa paglalakad ang magkapatid. Nakampante ng nakasakay sa bus pabalik ng tahanan. Ilang araw matapos ang kaganapan, nagkita muli si Felix at Mang Joel. Nabalitaan na nasawi sa matinding labanan nila Malia ang mambabarang na si Aling Merna. Ang anak naman nito ay nagdurusa sa karamdaman, resulta sa kapangasan ng ina. Kinumusta ng binata si Malia. Ayon sa matanda, nasa mabuting kalagayan. Bilang pasasalamat sa tulong ng manggagamot, nagpadala si Felix ng 1 dosena ng binisayang manok. Tinuring na milagro sa ngalan ng binisayang manggagamot ang pagkawala ng sakit na ayon pa sa doktor. Tumor sa buto at kanser. Taus-puso naman itong tinanggap ni Mang Joel. Naiinis man ang dalaga sa kanya dahil ilang ulit na pinsala ang katawan ng kapatid. Matapos siyang makapagpasalamat, ipinangako na hindi na sila babalik. Hindi dahil nagdaramdam, kundi mag-iingat na at iiwas na rin sa anumang banta. Natupad naman ang binitawang salita dahil sa paglipas ng mga panahon. Lumaki na walang iniinda ang magkapatid, maliban na lamang sa mga ordinaryong karamdaman. Gayunpaman, naging aral ang karanasan ng pambibiktima ng kapre at ng pambabarang sa kapatid. Kahit kailan, hindi nila makakalimutan ang isang malakas na manggagamot, si Malia, ang binisayang manggagamot. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.